Sa dulo ng bayan ng Santa Lucia, may isang liblib na lugar na tinatawag na Sitio Lukob, isang komunidad na laging balot ng hamog kahit tirik ang araw. Dito halos walang naglalakad kapag dapit hapon at kapag sumapit ang alas 7, ang buong lugar ay tila nagiging tahimik na sementeryo. Sa gitna ng sitio ay nakatira ang pamilyang Dimasakat, si Aling Lurita, ang ina, si Tomas, ang panganay, at si Mila, ang bunso. Tahimik at simple lang ang buhay nila. Pero sabi-sabi, mayroon silang pinakaiiwasang lihim. Isang lihim na matagal nang binubulong-bulong sa buong bayan. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Isang umaga, dumating sa Sitio Lukob ang isang bagong guro mula sa Maynila, si Ma'am Regina. Inatasan siyang turuan ang mga batang halos hindi lumalabas ng bahay tuwing gabi. Sa simula pa lang, napansin niya na kakaiba ang mga residente. Ang mga mata nila parang laging nagmamasid. Ang mga ngiti nila parang pilit. At ang anino nila minsan tila hindi tugma sa ilaw. Pero wala siyang ininda. Hanggang isang gabi, habang kumakain siya sa inuupahang kubo, may narinig siyang kumakaladkad na paa sa labas. Ma'am, tulong po! Kinuha nila si ate ng mga aswang. Pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang batang duguan, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Dinala ni Ma'am Regina ang bata sa loob, pero hindi pa man siya nakakapagsara ng pinto. May kumalabog sa bubong. Isang malaking anino, mahaba ang mga kuko at may makintab na pulang mata ang gumapang pababa. Hindi iyon tao, hindi iyon hayop. Animoy nilalang sa pagitan ng gutom at kadiliman. Mabilis na tinakpan ni Ma'am Regina ang bata at kinuha ang hawak niyang lampara. Nang nakita iyon ng nilalang, bigla itong umurong. Nagsialisan ang mga anino sa paligid ng kubo. Parang natatakot sila sa liwanag. Kinabukasan, nalaman niya ang masakit na katotohanan. Hindi lang isa, kundi halos kalahati ng mga nakatira sa Sitio Lukob ay aswang. Sa paghahanap niya ng tulong, napadpad siya sa bahay ng pamilyang Dimasakat. Tahimik ang paligid. Walang manok, walang aso, walang kumikilos. Pero ramdam niya, may nagmamasid. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya si Aling Lurita. Nangyari na naman ba? Tanong ng matanda. Doon ibinunyag ni Aling Lurita kung bakit tila hindi natitinag ang mga aswang sa sitio. Dati silang mangkukulam na tumigil na sa kadiliman upang mamuhay bilang tao. Pero ang mga tunay na aswang sa Sitio Lukob ay mga nilalang mula sa kabilang baryo. Mga ninunong sumumpa ng gutom at tuwing kabilugan ng buwan, sila ay dumarami. Hindi kami ang kalaban, pero kami ang tanging may kakayahan para pigilan sila. Sabi ni Aling Lurita, dumating ang kabilugan ng buwan. At sa gabing iyon, naglaho ang lahat ng ingay sa sitio. Kahit mga kuliglig, tumigil. Nang una nilang marinig ang huni ng pakpak, alam ni Ma'am Regina at ng pamilyang Dimasakat na nagsisimula na. Isang pamilyang kapitbahay ang unang tinamaan, may nakita silang aninong bumagsak mula sa bubong at isang matinis na sigaw ang pumunit sa dilim. Ang lupa ay nagsimulang mabasa ng sariwang dugo. Tomas, ang panganay, ang unang sumalubong. May dalang bakal na sibat na minana pa raw nila. Nang tumalon ang isang aswang, tinuhog niya ito. Pero agad itong lumiksing parang ahas at tumalon sa kisame. Napakarami nila. Habang naglalakad si Ma'am Regina sa gitna ng dilim, hawak ang lampara, napansin niyang dumarami ang mga matang nakasilip mula sa mga puno.
1 dosena, 2, 3, hanggang sa halos buong kagubatan ay naglalakad ang mga nilalang. Habang papalapit ang mga aswang kay Ma'am Regina, bigla silang umurong, parang may takot sa apoy, pero higit pa roon ang dahilan. May nakita si Aling Lurita sa lampara na hawak ni Ma'am Regina. Saan mo nakuha yan? Iniwan po ng dating guro. Natigilan si Aling Lurita. Ang lamparang iyon pala ay imbakan ng banal na langis na ginawa ng dating pari sa Sitio Lukob. Isang pari na pinatay ng mga aswang noon. Tinawag ni Aling Lurita ang kanyang anak na si Mila. Magkasabay nilang sinindihan ang 3 lampara at inilagay sa gitna ng sitio. Gumawa sila ng proteksyon gamit ang sinaunang orasyon. Ngunit ang pinakamatandang aswang, isang nilalang na halos doble ang laki ng tao, may matulis na buto sa likod, ay humakbang pa rin papasok. Hindi na siya natitinag sa apoy. Sa huling sandali, iniabot ni Aling Lurita kay Ma'am Regina ang isang lumang panyo. Punasan mo ang lampara. Sa pagpunas niya, lumitaw ang isang simbolong ginto. At nang muling umilaw ang lampara, nagsisigawan ang mga aswang, nanginig ang lupa, at nasunog ang kanilang balat na parang tinutusok ng libong karayom. Isa-isa silang nagbagsakan, naghuhumiyaw, nagwawala. At nang sumikat ang araw, tanging abo na lang ang naiwan sa sentro ng Sitio Lukob. Kinabukasan, wala nang narinig na pagaspas ng pakpak. Wala nang matang nakasilip sa dilim. Pero kailangan nang umalis ni Ma'am Regina. Binalaan siya ni Aling Lurita. Hindi lahat sila napatay. Babalik sila. At kapag bumalik sila, kailangan mong bumalik din. Tiningnan niya ang lampara, mabigat, lumang-luma, pero buhay siya dahil dito. At sa paglingon niya sa Sitio Lukob, may nakita siyang isang pares ng pulang mata, nakasilip sa puno. Hindi pa tapos ang kwento.